Matapos nga ang matagumpay na auction at mabawi ang lahat ng relics pabalik sa China, makikita naman ang ating bida na kasama si Lu Yaxi. Dito, makikitang nais bumili ng villa ang ating bida. Sa pagdating nila sa lugar, agad nang sinabi ni Lu Yaxi na ito ang villa area ng Dilipan habang namakangaha. Sa narinig na iyon, tila nagulat din ang ating bida, di niya din ito inaasahan at tinawag si Lu Yaxi, na agad namang nagpaliwanag na may kaibigan siyang nagrekomenda sa kanya tungkol sa lugar na ito. Dito naman papasok ang isang lalaking tila may koneksyon sa pagbebenta ng villa. Agad nitong sinabi na kung nais bilhin ng ating bida ang pinakamahal na villa, wala nang iba kundi ang Dragon Court No. 1 na siyang pinakaangkop para sa kanyang pagkatao. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Lu Yaxi ang mamangha at naibulalas na kahit ang pinakamurang villa rito ay nagsisimula sa halagang $100 milyong. Sa kanilang pagpasok, sinalubong naman sila ng isang sales lady na may formal na pagbati, sabay tanong kung paano sila pagsisilbihan. Agad namang sinabi ng ating bida na nais niyang makita ang Dragon Court No. 1 villa. Ngunit sa isip ng sales lady, tila naiinis ito at inisip na isa na namang vlogger ang kanilang kaharap, mga taong gusto lang mag-video sa lugar at walang balak talagang bumili. Dahil dito, nagpahayag siya ng intensyon na ipasa sila sa ibang kasamahan para dito. Matapos magdesisyon, sinabi niya sa ating bida na maghintay saglit habang inaayos niya ang isang kasamahan na magpapakita ng villa. Pansamantala, maaari nilang tingnan ang layout at impormasyon ng Dragon Court No. 1. Habang iniikot ni Lu Yaxi ang mata sa paligid, tila hindi pa rin ito makapaniwala sa presyo ng villa. Agad nitong sinabi sa ating bida na masyado yatang mahal ang halagang $300 milyong para rito. Ngunit kalmado lang na sumagot ang ating bida, na sinabing ito ang unang bahay ni Yaxi, kaya gusto niyang piliin ang pinakamahusay para rito. Sa narinig na iyon, agad na namula si Lu Yaxi, kasabay ng pagtaas ng kanyang favorability sa ating bida ng 3%. Sa kasalukuyan, nasa 78% na ang kanyang favorability. Dahil dito, natuwa ang ating bida at sa isip nito, parang hindi siya matatalo sa pagkakataong ito. Nadagdagan na naman ang kanyang pera, at tumaas pa ang kanyang favorability. Habang abala sila, bigla namang pumasok sa villa ang isang matabang lalaki na tila mayabang at may kasamang babae. Agad nitong ipinagmamalaki na ipapakita niya kung gaano ka-luxurious ang Dragon Court No. 1 villa. Tila humanga naman ang babaeng kasama nito at tinanong kung balak ba talaga nitong bilhin. Ang sagot naman ng matabang lalaki, gusto niya munang tingnan, pero kung magustuhan niya, 1 segundo lang ay mabibili na niya ito. Nang makita ng dalawa ang ating bida, agad namang tinanong ng matabang lalaki kung bibili rin ito ng villa. Walang pag-aalinlangan namang sumagot ang ating bida at sinabing oo. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang sasabihin, biglang napansin ni Lu Yaxi ang balkonahe at swimming pool. Tila labis itong namangha at hindi napigil ang sabihin na bagamat mahal ang villa, talaga namang napakaganda nito. Sa puntong iyon, natawa ang matabang lalaki at pabirong sinabing mukhang pareho silang may gusto sa Dragon Court No. 1. Dito naman tahasang sinabi ng ating bida na kung ganoon, mas mabuting tingnan na lang ng mga ito ang Dragon Court No. 2 o No. 3. Agad namang dinugtungan ni Lu Yaxi, na sinabing nakapagdesisyon na silang bilhin ang Dragon Court No. 1, kaya't mas mabuting pumili na lang ng ibang villa ang dalawa. Sa narinig na iyon, tila nainsulto ang matabang lalaki at mayabang na sinabing hindi niya inasahang napakabata pa ng ating bida pero isa na palang bilyonaryo. Dahil dito, sinabi niyang kailangan nilang magkasundo tungkol dito. Sumang-ayon naman ang babaeng kasama nito at nagkunwaring gusto lang nilang maging magkaibigan. Samantala, iniwan lang sila ng ating bida at lumapit sa isang staff para magtanong kung nasaan ang banyo. Agad namang itinuro ng staff ang daan. Habang naghuhugas ng kamay ang ating bida, bigla namang pumasok ang matabang lalaki at agad itong napansin ng ating bida. Mayabang itong ngumiti at sinabing nasa alang-inang sitwasyon na ngayon ang ating bida. Walang pakialam naman dito ang ating bida, kaya't nagpatuloy lang siya sa ginagawa. Dito na nagsindi ng sigarilyo ang matabang lalaki at may panunuksong sinabi na napakaganda raw ng babaeng kasama ng ating bida, kaya't tiyak na hindi nito mapipigilan ang sarili. Tila walang interes ang ating bida sa kanyang sinasabi at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin.
Sa halip na sagutin ito ng diretsyo, may panunuksong ngiti lang na sinabi ng matabang lalaki na halata raw na peke lang ang pagpapanggap ng ating bida bilang isang mayamang tagapagmana. Sinabi pa nito na mag-aalala siya kung paano matatapos ang palabas na ito, sabay ipinagyabang ang sarili bilang isang tunay na mayaman na mahusay sa pagpapanggap. Napataas na lang ang kilay ng ating bida sa kanyang narinig. Biglang inakbayan ng matabang lalaki ang ating bida at sinabing tila may koneksyon sila, kaya bibigyan niya ito ng libreng payo. Agad niyang ipinakita ang kanyang mga susi, sabay pagmamalaki na ito ang sikreto niya sa panlilinlang sa mga babae. Nang tanungin ito ng ating bida kung mga susi ba ito ng mga luxury cars, agad namang natawa ang matabang lalaki at sinabing hindi, mga disposable na lighter lang ito na ginagamit niya para magkunwaring mayaman. Samantala, sa labas, abala naman si Luyaxi sa pagmamasid sa villa. Habang tinitingnan niya ito, napansin ng babaeng kasama ng matabang lalaki ang kanyang bag at pabirong sinabing maganda ang pagkakagawa ng peking Hermes bag niya. Agad namang tumingin si Luyaxi sa babae at ipinaliwanag na binili niya ito mula mismo sa tindahan ng Hermes. Dito naman tila mayabang na sinabi ng babae na hindi siya kalaban ni Luyaxi, bagkus, pareho sila ng layunin. Aniya, napakabata pa ni Luyaxi kaya hindi pa nito alam kung paano suriin ang mga tao. Naguluhan naman si Luyaxi at tinanong kung anong layunin ang tinutukoy ng babae. Dito natahasang sinabi ng babae na pareho silang nagpapanggap bilang mga socialite upang makapanghuli ng mayamang lalaki. Nagulat si Luyaxi sa kanyang narinig. Dahil dito, ipinagyabang ng babae na siya mismo ay nasa magandang posisyon para makuha si Mr. Jean, na binilhan siya ng isang orihinal na Chanel bag na nagkakahalaga ng $120,000. Tila hindi nito tinantanan si Luyaxi at idinagdag pa na mali ang napili niyang lalaki, dahil halatang peke ito. Sinabi pa nito na tutulungan siya upang ma-expose ang tunay na pagkatao ng ating bida. Sa halip na magpaapekto, tila walang pakialam si Luyaxi at diretsahang sinabing tingin niya ay mabuting tao si Lin Zin. Dahil dito, tinangka pa siyang kumbansihin ng babae at inalok siyang sumama sa grupo ng mga socialite upang mamili ng mamahaling bag, mag-afternoon tea, at magpa-picture, at sa loob lang ng isang linggo, tiyak na makakapasok siya sa mataas na lipunan. Sa puntong iyon, lumabas na ang ating bida at tahasang sinabi sa staff na nais niyang bilhin ng Dragon Court No. 1 at ay proseso na ang mga papeles. Nagulat naman ang staff, ngunit agad itong sumang-ayon at sinabing aayusin na nito ang mga dokumento. Habang pinagmamasdan ito ng matabang lalaki at ng babae, parehong tila may iniisip. Sa isip ng lalaki, panigurado na raw niyang matutulungan ang ating bida na makalabas sa alang-inang sitwasyon na ito. Sa isip naman ng babae, panigurado na raw niyang maipapakita ang tunay na kulay ng ating bida bilang isang peke. Sa kabila ng iniisip ng dalawang anggas na imposibleng bilhin niya ang villa, walang sabi-sabing inilabas niya ang kanyang card at ipinag-swipe ito sa counting machine na matagumpay ang transaksyon at nabayaran ng nagkakahalaga ng 300 milyon. At matapos ang bayaran, walang kagatol-gatol niyang sinabi na ipapangalan ng bahay kay Luyaxi. Dahil dito, hindi nito mapigilan ang kilig. Isipin mo, isang 300 milyon na villa, at ipapangalan pa sa kanya. Ang puso niya ay parang fireworks na pumuputok sa saya. Samantala, ang dalawang anggas na kanina lang ay kampanteng hindi niya ito kayang bilhin, ngayon ay natameme na lamang, tulala at hindi makapaniwala. Maging ang sales lady na kanina lang ay angas na angas, aba, hindi na makatingin ng diretsyo sa kanya. Matapos ang transaksyon, agad siyang inasikaso ng staff. May paggalang pang sinabi nito sa kanya, mangyaring sumunod kayo, ihahatid ko kayo sa No. 1 Dragon Court Villa. Habang palayo siya, hindi maiwasan ng dalawang anggas na mapalunok. Teka, sino nga ba ang napahiya dito? At dito na nga ipinakita ang napakagarang villa na nabili niya. Pagkarating nila, agad na iniabot sa kanya ang susi. Mr. Lin, ito na ang inyong susi. Mula ngayon, kayo na ang may-ari ng Dragon Court No. 1. At sa malamig na boses, walang kabog-abog niyang sinagot ito, okay, salamat. Pero pagkapasok niya sa gate, isang gwardyang halatang antok pa ang nakaharang. Nang makita siya, bigla itong nagising at agad siyang pinigilan. Sino ka? Hindi ito libreng parke kung saan ka maaaring magpagala-gala. Hindi pa man natatapos ang sinasabi nito,
isang mabilis na sipa ang lumipad at tumama sa mukha ng gwardya. May isang lalaking biglang lumitaw at walang paabong bamanat, tumahimik ka. Doon lang niya napansin na ito pala ang taong nagrekomenda sa kanya ng Vilya. Mabuti na lang at sumama ako. Alam kong mangyayari ito. Habang naglalakad sila papasok, humabol pa ito ng sabi, hindi ko na kayo guguluhin. Nais ko lang kayong batiin, Mr. Chen, at ang magandang kasama mo. Sana'y maging masaya kayo sa inyong bagong tahanan. Pagpasok nila sa Vilya, sinalubong sila ng mga tauhang nagtatrabaho roon. Naglibot siya, namangha sa koleksyon ng alak, sa napakagandang swimming pool, at sa high-end gym equipment. Si Luyaxi naman, halos hindi makapaniwala. Diyos ko, ang gara naman nito, napangiti siya. Ang banyo ay sobrang laki. 10 tao ang kasya para maligo ng sabay. May sauna pa sa tabi. At doon namula si Luyaxi. Pero bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang shower. Napalingon siya at nakita niyang basang-basa si Luyaxi. Aksidente kong napindot ang switch, nabasa ako, mahina nitong sabi. Napatingin siya sa kanya, kitang-kita ang pamumula ng mukha nito. Might as well maligo ka na ng maayos. Baka magkasakit ka, kukuha ako ng damit para sayo. Pero bago pa siya makalayo, biglang hinawakan ni Luyaxi ang kanyang damit. Huwag kang umalis. Ang laki ng Vilya na to. Medyo natatakot akong mag-isa. At sa puntong iyon, nauwi nga sa sabay na paliligo ang dalawa. Halatang-halata ang kasiyahan sa mukha ni Luyaxi habang matindi ang hagupit ng ating bida sa babae di maikakaila ang exciting part habang nakititig sa ating bida, buong puso niyang ipinakita ang kanyang damdamin. Linzin, mahal na mahal kita. Sabay ang pagtaas ng favorability sa 2%. At kasabay nito, tumunog ang system niya. Congratulations, host! Matagumpay mong natapos ang counterattack mission. Nakuha mo ang unang 100% strategy achievement. At sa hindi inaasahang resulta, mula ngayon, si Luyaxi ay magiging tapat sa iyo tulad ng isang aso at kailanman ay hindi ka pagtataksilan. Ang 300 million na ginastos mo sa counterattack target ay may rebate. May bumalik sa iyong account na 30 million. Natanggap mo rin ang dagdag 1 sa lahat ng attributes. Maaari ka nang pumili ng kahit anong skill na hindi bababa sa B-level. Gusto mo bang pumili ngayon? Habang unti-unting lumalakas ang katawan niya, napangiti siya sa sarili. Counterattack mission, tagumpay. At ang pinaka-importante, kahit malaman ni Luyaxi na may iba pa akong nilalapitan, hindi siya magseselos ni bababa ang kanyang favorability sa akin. Wow, talagang walang sheriff field dito. Magandang buhay ito. At sa isang iglap, niyakap siya ng mahigpit ni Luyaxi. Kinabukasan, sa kabilang banda, kakagising lang si Liu Cheng nang makita niyang kara-rating lang ni Luyaxi. Agad siyang nagtanong, Yaxi, saan ka galing? Habang patungo siya sa kanyang kama para mahiga, wala sa sariling sinagot niya. Pagod na pagod ako, tignan mo na lang sa circle of friends ko. Kinuha ni Liu Cheng ang kanyang cellphone at binuksan ang chatting app. Pero nang makita niya ang post ni Luyaxi, nanlaki ang kanyang mga mata. With words of love on my lips, sunshine on my face, love in my head, and you by my side. Kasabay nito ang ilang larawan. At nang mabasa ni Liu Cheng ang caption, hindi nito napigil ang manginig sa galit. Ikaw, kasama mo si Linkson magdamag. Habang nakahiga sa kama si Luyaxi, bigla siyang napahikab at agad na tumawag. Sa mundo raw ngayon, sino pa ba ang lalaki bukod sa ating bida na magkakagusto sa kanya? Dagdag pa niya, binilhan siya ng Vilya para sa kanyang sariling tirahan. Nang marinig ni Liu Cheng ang tungkol dito, kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ano raw? May sarili ng tirahan si Luyaxi. Agad siyang nagsalita, na tila nag-aalinlangan sa narinig. Sabi niya, huwag sanang magalit si Luyaxi kung masyado siyang madaldal, pero hindi raw mahilig sa seryosong relasyon ng mga lalaki. Malamang, nilalaro lang daw siya ng ating bida kaya huwag siyang masyadong magpaniwala. Ngunit kalmado lang ang sagot ni Luyaxi. Salamat daw sa pagbibigay ng babala, pero ang pagmamahal niya sa ating bida ay wala ng katabas. Hindi raw ito maiintindihan ng iba, at hindi rin siya nakakaramdam ng selos, maliban na lang kung may ibang babae. Alam daw ng ating bida na palagi lang siyang nasa tabi nito.
Napailing si Liu Cheng at biglang nagsalita ng may halong galit. Nababaliw na raw ba si Liu Yaxi? Ngunit mabilis siyang pinutol ni Liu Yaxi. Tama na raw ang usapan. Mas ado raw naglaro ang ating bida kagabi. Kung gusto ni Liu Cheng, subukan na lang daw nitong kunin muli ang ating bida, kung kaya niya. Pabulong namang nagmura si Liu Cheng, galit na galit. Sige raw, magyabang lang si Liu Yaxi. Hindi raw naging perpekto ang plano niya noon, pero sa susunod, siguradong mararamdaman ito ng ating bida. Ibang-iba raw siya kay Liu Yaxi, isang tusong babae. Pagkalipas ng ilang araw, habang mahimbing na natutulog ang ating bida, biglang tumunog ang cellphone niya. Dahil sa pagkaantok, napairap siya at naiinis na napabulong, sobrang aga naman. Pagbukas niya ng cellphone, bumungad sa kanya ang mga pagbati ng happy birthday. Saglit siyang natulala bago napakunot noo. Nakalimutan niya ang sariling kaarawan. At higit sa lahat, ngayon lang daw siya may natanggap na pagbati mula sa isang babae. Agad siyang nag-reply sa mga bumati, sabay sabing hindi siya makakalabas dahil may appointment siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Napailing siya habang binabasa ang sunod-sunod na mga mensahe. Nagbibiro raw ba ang mga ito? Sino ba naman ang gugustuhing makipagdeal sa napakaraming babae sa isang araw? Sobrang abala nito. Hindi naman siya isang tagapamahala ng oras. Maya-maya, dumating ang tatlo niyang lalaking kaibigan, dala ang matinding enerhiya. Birthday niya raw kaya dapat nilang ipagdiwang mamayang gabi. Napataas ang kilay ng ating bida pero kalaunan ay napangiti. Kung ganoon daw, tanggap na niya ang alok. Ilang minuto ang lumipas bago siya nakarating sa lugar kung saan siya inaabangan ng kanyang mga kaibigan. Sa isip niya, sa mamahaling restaurant na ito siya iimbitahan ng tatlong iyon. Naisip pa niyang kumain na sila ni Yan Bao doon noong isang araw. Sa pagdating niya sa third floor, nag-text siya sa kanyang mga kaibigan, tinatanong kung nasaan na sila. Pero bago pa man siya makahanap ng sagot, biglang may lumapit na babae sa kanya. Tinitigan siya nito ng masama bago inirapan. Tinanong siya kung kinukuhanan ba niya ito ng larawan ng patago. Nagulat ang ating bida sa akusasyon at agad na itinaas ang kamay, halatang naiinis. Ano raw? Hindi niya ito kinukuhanan ng picture. Pero hindi siya pinaniwalaan ng babae. Sok, ito raw ang palusot ng mga lalaking mahilig kumuha ng patagang larawan. Sa loob-loob ng ating bida, masyadong kakaiba ang pangyayaring ito. Pero mas lumala pa ang sitwasyon ng magbilang ng tatlo ang babae, na sinasabing kapag hindi niya dinelete ang larawan, tatawag ito ng pulis. At ganoon nga ang nangyari. Napabuntong hininga ang ating bida. Hindi raw niya alam kung bakit palagi siyang nasasangkot sa ganitong gulo. Hindi naman siya ganoon kagandahan, pero saan man siya magpunta, may nag-aakusa palagi na kinukuhanan siya ng patagang larawan. Dahil dito, hindi na niya napigilan ang sarili. Galit niyang sinagot ang babae, sinabing itigil na ang kahibangang ito. Hindi raw siya kumuha ng kahit anong larawan. Agad niyang pinakita ang kanyang cellphone sa babae at mariing sinabi na imulat nito ang mga mata at tingnang mabuti. Biglang dumating si Liu Yaxi at walang paabang hinayla ang ating bida palayo. Tere raw at lumabas na sila. Wala na siyang nagawa kundi sumunod. Sa pag-alis nila, kitang-kita ang matinding kahihiyan sa mukha ng babaeng nag-akusa sa kanya. Nagsimula na ang bulong-bulungan sa paligid. Paano raw siya makukunan ng picture, ihalatang may surgery na ginawa sa kanyang mukha. Ang girlfriend pangaraw ng ating bida ay napakaganda, bakit siya pa ang pagbibigyan ng atensyon? Mas lalong nagpanteng ang tenga ng babae. Bulag daw ba ang mga ito? Paano raw siya naging mas pangit kumpara sa babae kanina? Siya raw ay napakaganda. Pagkalipas ng ilang minuto, nagtanong ang ating bida kay Liu Yaxi kung bakit siya naroon. Nasaan daw sina Jotong at ang iba pa? Ngumiti lang si Liu Yaxi at sinabing birthday niya ngayon, kaya gusto niya itong makasama. Nagpatulong pa raw siya sa mga kaibigan nito para mangyari iyon. Sa isip ng ating bida, bigla niyang naalala ang tatlong lalaking kaibigan. Napaisip siya kung paano nakumbinsi ni Liu Yaxi ang mga ito na pumunta sa isang high-end na restaurant. Muling nagsalita si Liu Yaxi, sinabing kinausap niya ang tatlo at pumayag naman ang mga ito. Sobrang bait daw ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, may iniabot siyang regalo. Sa ngiti niyang puno ng pagmamahal, binati niya ito ng happy birthday. Same time na tinanggap ng ating bida ang regalo.
Salamat, sagot niya. Biglang tumunog ang cellphone niya, at nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, napamulagat siya. Isang babae ang may dalang regalo, kasabay ng pagbati sa kanya, "Happy birthday." Nanlaki ang kanyang mata. Liu Qing. Nagtaka si Liu Yaxi. Ano raw ang ginagawa niya rito? Diretsyong lumapit si Liu Qing at iniabot ang kanyang regalo. Isang Francis Hans belt daw ito, ang tanging belt na babagay sa kanyang aura. Hindi napigilan ni Liu Yaxi ang sarili at nagsalita ng may bahid ng panunumbat. Ano raw? 50,000 yuan lang ang halaga ng belt na iyon. Sobrang cheap naman. Pagmamayabang pa niyang sinabi na ang regalo niya ay isang bagong modelo ng Omega Watch na nagkakahalaga ng 200,000 yuan. Pero hindi natinag si Liu Qing. Totoo raw, mura ang kanyang regalo, pero ito lang ang perang mayroon siya. Hindi nagdalawang isip ang ating bida. Diretsyong sinabi kay Liu Qing na ibalik na ang regalo nito, hindi naman siya humingi ng kahit ano mula sa kanya. Natigilan si Liu Qing. Pakiramdam niya ay huminto ang mundo. Tahimik niyang naisip, agad-agad raw siyang sinabihan na ibalik ang regalo, pero sa kabila nito, dama niya ang konsiderasyon ng ating bida. Mahal pa rin daw siya nito. At sa sandaling iyon, bahagyang tumaas ang kanyang damdamin para sa ating bida, nadagdagan ng 3%, kaya umabot ito sa 74%.